Ayan, welcome back mga katusok. Nandito na tayo sa Quezon Province, dito sa Pangahoy, sa lagi nating pinupuntahan. Ngayon ang first dive natin, ang kasama natin si Ariel, pero dito lang tayo sa malapit. Okay, let's go, gagayak na ha. Ayan yung ating camera, flashlight. May baon din tayo, syempre. Maaga pa lamang ay lumakad na kami ni Ariel mga katusok dahil dito lang tayo sa may harapan sa tinatawag namin na punta. Kasi tayo ay nakamaliit na bangka lang. Eto lang yung ating sasakyan. Oh. Halos hindi pa magkasya yung mga gamit namin. Eto nga pala ay inarkila o inupahan lang namin dahil sa may sira pa yung bangka na ginagamit natin. At dito pa lamang sa Doongan, oh, may mga isda na kaagad mga katusok. Grabe! Ito lang yung baltaw ng bangka. Lumuli ng marami. Malitang bangka. Ayan, wala kasi tayong maarkila o maupahan na malaki-laking bangka mga katusok. Kaya ito lang yung nasakyan namin, no? Kapag ka medyo lumakas, kinakailangan na nating umuwi kaagad. Eto, nakarating na kaagad kami doon sa spot. Malapit lang tayo, hindi kasi tayo pwedeng lumayo. Mga katusok, dito naman tayo dumayo ng pantutusok. Ito kasi ang kalma. Nung nasa Marinduque tayo ay malabo tsaka malakas. Kaya kung matatandaan nyo mga katusok, lalo na dun sa mga solid at matagal na nating subscriber at followers, kapag ka ganitong buwan ay dito talaga tayo dumadayo sa Calawag, Quezon. Okay, let's go para tayo ay makadami na. Yun, napakalinaw ng tubig mga katusok. Ang ganda rin ng mga batuhan at namumula yung mga isda. Oh. Kaya lang, hindi natin nahulihin yan. Eto ang ating puhulihin. Yung mga pwede nating pakinabangan na ibenta at masarap din na pang-ulam. Eto pa isang grouper ulit ko. Kung tawagin namin ay baraka. Mahigit 100 grams na rin yan mga katusok. Nasa 120 na rin ang per kilo niyan. Sa lugar nga pala na ito ay hindi ganun kalalaki yung mga isda. Kasi kapag yung amihan, malakas ang panahon, itong spot na ito ang tinatakbuhan ng mga mangingisda para makadalihan siya sila ng mga pang-ulam kahit masama yung panahon. Eto, nakaswerte tayo makahuli ng isang alimasan o crab. Pero sa unang dakot ay ayaw niyang magpahuli. Kaya hinahabol natin at yun, gusto pala naman sa pangalawang dakot, dun siya magpapahuli mga katusok. May 200 grams na yan pero hindi natin ibebenta. Pang-uulam natin at bihira lang tayo makahuli niyan. Eto pa, alimasag na naman. Uy, napakabait. Ay, kaya pala naman walang laman. Grabe, na-scam tayo dun. Eto, may laman to kasi naglalakad pero matapang ito mga katusok. Yun, buti nadakot natin kaagad. Pero nakakagat siya dun sa bato. Talagang antindi. Ay, aray! Ako yung nakagat. Grabe, sabi na napakatapang. Kung tawagin namin to ay kalintigas. Pero karaniwan ang tawag dito ay alagad. Napakarami ng ganyan dito sa lugar namin mga katusok. Bibihira lang kasi ang nanghuhuli ng ganyan. Uy, muntik ka naman akong makagat. Grabe, napakatindi nito. Pero hindi natin tatantanan yan. Yun, kasi napakasarap din na pag-ulam yan, lalo na yung sipit niya. Ang daming laman yan. Yan, buti na lang may lagayan tayong bangka. Pagkatapos, eto pa, tusok ang sigapo ka. Ayos mga katusok, nasa 200 grams naman itong sigapo na nakita natin. Eto pa, tusok ang sigapo ka. Eto yung madalas nating mahuli sa Marinduque mga katusok. Ayun o, dahil nakasilip siya sa mata natin tinamaan. At dahil sa mata natin natusok, ay hindi man lang nakapanlaban. May 200 grams na yan mga katusok. Eto, may 300 grams naman. Balapad to mga katusok, nakasilip na naman. Tusok ang mangot-kot ka. Napakasarap din nga pala na pang-ulam nito mga katusok. Ang tawag namin dyan ay mangot-kot. Pero dyan sa ibang lugar, parang iba ang tawag nyo dyan mga katusok. At huwag nyong ipagkakamali, hindi po parrot fish yan. At dito, huwag ka ring magkakamaling magpasipit. Dahil napakasakit makasipit yan. Grabe, hanggang ngayon masakit pa yung nasipit nung una nating nahuli. Ay, talagang matapang oh. Nako, ayaw talaga
talaga magpahuli ng isang dakutan. Meron talagang ganyan mga katusok. Ayaw sa una at ikalawang dakot. Pero dahil nainis na ako, ayun! Sinabuyan ko na para mapuwing ang mata. Pagkatapos saka ako dinakot. Ayan, hindi na nakapalagpa dahil siguro napuwing yung mata nung sabuyan ko kanina. Tapang mo ha. Hilahin bangka. Nagpisakit mga agad ito. Pwe, mas masakit kaysa nung iwan ka niya? Dali ka butas. Ganyan din ang sinabi mo nung ipinagpalit ka niya sa iba. Pero ito, hindi na makakahanap ng iba. O, tusok ang matang pusa ka. Wala talaga tayong matusok na malaki-laki dito. Pero sigurado naman ako, makakapambigas tayo nito. At pang-ulam bukas, eto, nakatusok na naman tayo ng kanuping. Bukawin kung tawagin dito sa Quezon. At eto pa yung mailap na isda. At dahil may taling siya, tinatawag kong talingan. O, diba? Kasi may taling. Pero may nagpakita sa atin mga katusok, maraming taling. Isang grouper. Tusok ang barakaka. May 200 grams to mga katusok. Iniingatan natin na makasira tayo ng corals kasi sayang naman yung ganda ng mga corals. At eto, may nagpakita na namang crab pero inuna natin yung isda. Yun. At dun pala sa likod nung isdang pinana natin, ay merong mas malaki mga katusok. May 300 grams kaya dali-dali na ako nag-reload. Ayun oh, nakasilip yung malaking mata niya. Tusok ang malaking barakaka. Ayos, may malaki na tayong nahuli. Sigurado na yung pambigas nito mga katusok. At dahil nga pala may 300 grams, ang timbang niyan ay nasa 180 pesos ang per kilo niyan. At pagkatapos niyan ay may nagpakita naman na isang bukawin. Tusok ang bukawin ka. Ay, muntik pang tamaan yung camera nung pana natin kasi biglang lumangoy pasugod yung bukawin. Tapos eto, tinakluban ko na, dinaganan ko na ng pana para sigurado na hindi ako makakagat. Pang ilan na ba to? Pang 5 na yata itong crab na nahuli natin. Tamang-tama, parang may bunga yung papaya nung kapitbahay namin. Eto pa, pandagdag. Dinag-anan ko na ulit kasi talagang napakatapang ng ganitong uri ng alagad o kalintigas. Kapag ka dinadag-anan, mas madali natin siyang nadadakot. Hindi kasi tayo expert sa pagdakot ng alimasag o ganyang uri ng mga crab, mga katusok. Pero kapag ka ganitong malaki, malapad at mabilog, napakadali lang dakutin, mga katusok. Kasi shell lang ito. O diba, nakadakot na ba kayo ng ganyang kalaki at kalapad na shell? O, napakaganda yan. Kinakain din daw yan pero hindi tayo kumakain yan. Kaya hindi na natin kukunin yan mga katusok. Pero itong ilalahok natin sa papaya ay kukunin natin kahit napakatapang pa. Ay, kinagat pa yung rubber ng aking panak. Pasaway ka. Pero hindi na nakawala sa atin yan kasi may plano na tayo dun sa papaya. Pero syempre, bibilhin natin yan mga katusok. At eto na, yung mga nahuli namin dahil sa lumakas na at delikadong lumubog yung bangka mga katusok, umuwi na kami kaagad ni Ariel kaysa naman sa magbayad tayo kapag nasira yung bangka. O, solved na sa pang-ulam tapos may ilang peraso na pangbenta. At syempre, yung mga crab natin, nalalahokan ng papaya, eto medyo marami-rami din pala yung nahuli. Tsaka malalaki mga katusok oh. Ang isang peraso may 100 grams na. Kulang-kulang 1 kilo na rin pala yung nahuli natin. Eto. O, yan o. Pero parang nawalan na sila ng buhay. Nung ilagay natin sa bangka. Pero hindi naman natin tinusok yan. Dinakot lang natin. Yan, may ilang peraso din tayo ng shell. 2 peraso. At pagdating nga pala ng umaga ay inasikaso na ni Papa ang pagpili ng mga isda na ipang-uulam. At yung mga isda na pwedeng ipangbenta naman para pambili ng bigas. Yan. Pinili na niya yung mga magaganda-gandang klase. Kasi may uri ng size ng pagpili dito sa pamilihan sa amin mga katusok. At may uri din ng isda na hindi naman binibili sa pamilihan. Talagang pang-ulam lang. Ititira ni Papa yung mga pang-ulam lang kasama itong mga crab
na nahuli natin. Ayan, thank you for watching sa inyo mga katusok. Ang shoutout po natin mga katusok ay sa next episode natin. Pagkatapos ay babawi din tayo ron kasi nag-warm up lang naman tayo. Tapos dito lang tayo sa kalapit ng tusok dahil wala tayong magandang sasakyan. Pero next dive natin, dadayo na tayo dun sa kabila. Doon talagang makakabawi tayo ng marami-raming tutusukin. At doon po sa laging nagtatanong ng magandang diving flashlight na ginagamit ko, pasyalan niyo po yung aking TikTok account. Nandun na po yun sa aking TikTok shop, yung SoFirm na SD09L na dual battery. At pagkatapos, kung kursunadan nyo na parang maganda itong ginagamit kong salamin, kahit napakaliwanag ng araw, ang ganda niya talaga. Nandun din po ito sa aking TikTok account. Thank you for watching mga katusok. Ingat po kayo palagi.